Pag-aaral patungkol po sa ang Biblia. So anumang bagay na may kinalaman patungkol sa Biblia na mahalagang pangyayari, yun po yung ating tatalakayin ngayong series of lessons sa atin pong prayer meeting. So natapos na po tayo doon sa paggawa ng mensahe. 3 buwan din po natin itong pinag-aralan. Kung meron pong mga preacher na gusto magkaroon ng kopya, handa naman po tayo mag-print out para yung Tagalog version para sa paggawa ng mensahe. Maintindihan po natin maigi, ma-master po natin yung pagtuturo. Tayo po yung magpasimula. Si Jesus at ang kasaysayan. Bagamat si Jesus at ang kasaysayan, yung pinakatitulo po natin, tumutukoy po itong kasaysayan nito sang-ayon po sa kasaysayang ibinigay po ng Bible sa atin. At sang-ayon po sa kasaysayan ng pag-aaral ng kasaysayan, yung tinatawag nating secular history, ito po yung mga nag-aaral ng kasaysayan pero hindi nila ginagamit yung Biblia, ayaw nila sa Bible, napatunayan, sang-ayon po sa kanila, na yung sibilisasyon na pinagsimula ng tao ay doon po sa bayan ng Mesopotamia. Ang ibig po sabihin ng Mesopotamia, the land between two rivers o the land between rivers, ang lupain na napapalibutan po ng mga ilog. So dito po sa Mesopotamia, sa sinasabi po sa unang kapitulo pa lang ng Genesis, ito po ay lugar kung saan inilagay ng Diyos si Eva at si Adan. At dito rin po yung tinatawag nating bayan ng Babylonia, kung saan nandoon si Haring Nebuchadnezzar, panahon po ni Daniel. So makasaysayan po yung lugar. At dyan din po natin matatagpuan yung tinatawag po ating Euphrates River na sinasabi sa Biblia, isang araw ito'y matutuyo sapagkat yung mga bansa at bayan na susalakay sa bansang Israel, doon dadaan sila by land. Ngayon, natuyo na. Kung natatandaan niyo pong pinag-aralan po natin yung ilog po na ito, may pinakita po akong gusali. Isang mataas na tower, kung di ako nagkakamali, 7 yung bintana niya. Nung kataasan ng tubig, 2 bintana lang yung nakalabas. Nung bumaba yung tubig, 4 na bintana na yung nakikita. Ngayon, makalawa lang, nag-scroll po ako dun sa mga tungkol sa Bible, sa internet, nakita ko, yun po mismong gusali na yon, yung kabuuan ng gusali hanggang sa pundasyon, kitang-kita na. At malayo na yung tubig sa dun mismo sa gusali. Ibig sabihin, sobra na talaga ang ibinaba. So yung po mga sinasabi ng Biblia, maging sa propesiya, nagaganap na sa kasalukuyang panahon po natin. So ngayon, talakayin po natin, sang-ayon po sa sinasabi ng Biblia, sa kasaysayan po natin na may kinalaman din po sa pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So si Jesus at ang Biblia, sang-ayon po sa Isaiah 46, talatang 9 at 10, ang sasalita po ay yung Diyos. Ang sabi dito, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang ibang liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang payo ko'y mananayo at gagawin ko ang buong kaligayahan. So pinapakita po sa atin ng Diyos dito sa talatang ito na siya yung Diyos na lumikha ng daigdig. Alam niya kung paano ito magsisimula, alam niya kung ano yung nangyayari, alam niya kung ano yung mangyayari sa bandang huli ng panahon natin, at sinabi na rin niya sa Biblia, sa pamagitan po ng propesiya, yung magaganap sa huling panahon. So, ibig sabihin, kontrolado ng Diyos yung atin pong daigdig. So, pansinin po natin yung katotohanan na napapaloob sa talata. Una, may isa lamang na Diyos. Sabi niya, sapagkat ako'y Diyos. Pangalawa, walang ibang Diyos. Walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Sinisira po dito yung katuruan at paniniwala ng ibang pananampalataya na maraming Diyos.
kung tawagin po ay polytheism. Poly means many, theist, or theism means God. So tayo po, naniniwala sa tinatawag na monotheism. Mono means one. There's only one God, manifested in three persons. So ang Diyos ay nagpapahayag ng nakaraan. Nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Nung isulat po ng yung kauna-unahang bahagi ng Biblia ni Moises, ito po ay sinulat 100 o 1,500 taon bago dumating si Jesus. Pero yung pong kasaysayan natin bago dumating si Jesus ay nagpasimula 4,000 taon bago dumating si Jesus. Pero mapapansin po ninyo, yung pong nakalipas na walang nasusulat na anumang bahagi ng kasaysayan, ang tanong, ipinahayag po ito ni Moises. Paano nalaman ni Moises? Sinabi po sa kanya ng Diyos, yung po katotohanan. Kaya bang pasinungalingan, pasubalian, patutuhanan ni Moises lahat ng sinulat niya? Hindi. Ang tanging niyang pwedeng sabihin, sinabi ng Diyos, tama. At ngayon, sa lahat po ng bahagi ng kasaysayan na yon, lahat ng mga nag-aaral po na tinatawag nating historians na hindi naniniwala sa Biblia, wala silang anumang pwedeng gamitin na ebidensya o katibayan para sabihin at pabulaanan o yung Bible mali kasi ganito. Wala po silang magagamit. Bakit? Dahil yung Diyos ang nagsasalita eh. Yung Diyos ang nagpahayag. So, ang Diyos ang nagbubunyag ng mga bagay na darating, ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Sabi ko nga po sa inyo, sa buhay pa lang ng Panginoong Hesukristo, nang siya'y ipanganak sa daigdig, hanggang siya'y mamatay, mabuhay na mag-uli, at sinabi sa Bible, siya'y magbabalik at maghahari ng 1,000 taon sa lupa, lahat po na yon nakasulat na sa matandang tipan. Kaya kung hahalawin po natin lahat ng mga propesiya sa buhay ng Panginoong Jesus, sa Old Testament pa lang, makikita mo na, pwede mo lang isulat yung buong buhay na gagampanan ni Jesus dito sa lupa. At mismong si Jesus, ipinahayag din yun. So, ang Diyos ay kontrolado ang kasaysayan. Ang payo ko'y mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ibig kong sabihin, yung Diyos na lumikha ng daigdig, hindi lang niya alam yung pasimula, hindi lang ibinunyag niya yung darating. Sabi niya, kontrolado ko yung kasaysayan ng daigdig. Punta po kayo sa YouTube, search nyo po yung mga mangyayari sa huling panahon sa daigdig. Marami po silang predictions sang-ayon sa siyensya, sang-ayon sa kasaysayan. Ito mangyayari, magugunaw ang daigdig sa ganitong panahon, sa ganitong pangyayari. Ako po hindi nababagabag sa lahat ng sasabihin nila. Alam niyo bakit? Kasi alam ko na yung mangyayari. Dahil sinabi na sa atin ang salita ng Diyos. Kahit anong sabihin nilang ebidensya, ganito, ganyan, hindi ho mangyayari kasi sabi ng Panginoon, ito yung tunay na mangyayari. Ipinahayag na sa atin. At bahagi po sa mangyayari na yan, aalamin po natin. So, paliwanag ko lang po ito. So, ito po yung tinatawag na timeline o linya ng kasaysayan. Nagpasimula po ang kasaysayan natin ng likhain ng Diyos yung daigdig. At magwawakas pag ginunaw ng Diyos yung ating daigdig. So, ang kalagitnaan po ng kasaysayan ay tinatawag nating o nahahati sa dalawang bahagi, yung BC, before Christ, bago dumating si Jesus, yung AD, salitang Latin, Anno Domini, in the year of our Lord. Ito yung panahon na ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo o nagkatawang tao. Kaya ang sentro ng ating kasaysayan ay ang Panginoong Hesukristo. So kung papansinin po natin, sa linya po ng ating kasaysayan, tatlo lang po magiging pagkahatian nito, nakalipas, kasalukuyan, panghinaharap. So dito po, yung panahon na pinanganak si Jesus, ito po yung BC, panahon din po ng Old Testament.
At sangayon po sa ating sinabi sa Bible, sa aklat ng Genesis, sulat ni Moises, sinulat po 1,500 taon bago dumating si Jesus, ang unang taong nabuhay ay si Adan. At meron po tayong walang patid na saling lahi simula kay Adan hanggang kay Moises. Kaya merong computation, yun pong panahon. Kaya umabot tayo sa 4,000 BC. So ang bilang po nito, simula sa panahon ni Jesus, 0, 1, 2, 3, 100, 200, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, pataas. Dito naman po, 0, pataas din. Kaya ngayon, 2026 po tayo. So ganyan po yung pagbilang ng kasaysayan. So ano po yung bago likhain ng Diyos yung daigdig? Pang walang hanggang nakaraan o nakalipas. Yung, ito po, kung yung pong ating oras o panahon ay nagaganap dahil sa pag-ikot ng ating daigdig. Yung pag-ikot po mismo na pabilog na ganyan, rotation, yung po yung isang ikot, 24 hours. Isang araw. So, pag umikot siya ng isang buong ikot sa araw natin, sa sun, yun po ay 365 days, isang taon. Ngayon, kung walang iniikutan, walang umiikot, sabi nga po, time does not exist. Kaya dito, wala pang time. Kaya tinatawag lang natin pang walang hanggang nakaraan. Pag ginunaw naman ng Diyos yung ating daigdig, ito naman, pang walang hanggang hinaharap. So wala na po, hindi na po tayo mailalagay doon sa tinatawag nating time o oras o panahon dahil wala nang umiikot na daigdig. Okay? Kaya tinatawag po yung Diyos natin na eternal, walang pasimula, walang hanggan. So sa pagkasulat po ng Bible, simula kay Moises hanggang huling aklat ng pahayag, sulat ni Apostol Juan, hanggang 96 AD ay meron po tayong 1,600 years na taon para makumpleto yung pong buong Biblia. So yan po yung mapapansin po natin. Sa Genesis 2:3, ang sabi po, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw, at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa ang kanyang nilikha. So, yung pong araw na tinutukoy dito, literal na 24 na oras isang araw. Kaya yung 7 araw dito, literal po yun. Sa pangalawang sulat ni Apostol Pedro 3:8, sabi po, ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. So dahil po ang katotohanan, 7 araw nilikha ng Diyos yung daigdig, yun po ay literal, at sa pananaw ng Diyos, sa timetable ng Diyos, hindi sa timetable ng tao, yung 7 araw na yan sa Diyos, sa tao, ang katumbas ay 7,000. Nang ibig sabihin, yung kasaysayan ng ating daigdig ay tatagal lamang ng 7,000 taon. Kaya tingnan po natin dito, simula kay Adan, hanggang panahon po ito ni Abraham, 2,000 taon lumipas. Kay Abraham hanggang panganak si Jesus, 2,000 taon lumipas. Ipinanganak si Jesus hanggang panahon po natin ngayon, 2026, 2,000 taon na lumipas. At sabi po sa Bible, isang araw, bababa si Jesus, maghahari sa lupa ng 1,000 taon at makukumpleto yung 7,000 taon ng kasaysayan ng tao. Ayan po yung makikita natin. May detalye pa po ito. So, pansinin po natin. Sa Genesis chapter 1 and 2, pinakita po sa atin yung paglalang. Ngayon, sabi po, nang ika-6 na araw, nilikha ng Diyos yung tao. Nung ika-7 araw, ang Diyos ay namahinga. Yung pong salitang pahinga na ginamit po doon,
Sa Hebreyo ay salitang Shabbat. Doon po natin nakuha yung salitang Sabat, ng ibig sabihin rest o pahinga. Yan. At yung 6 na araw, tinagurian pong bilang ng tao, the number of man. Yung number 7 ay number of completeness, bilang ng pagiging buo o kumpleto. So, makikita po natin yung kahalagahan niyan. So, paano po natin masasabi na itong bilang ng tao? Okay? So, yung simula kay Adan hanggang sa panahon natin, 6,000 taon na lumipas. Sa timetable ng Diyos, ilang taon, gaano katagal yung 6,000? 6 na araw. Ibig sabihin, ito yung panahon na ibinigay ng Diyos para sa tao. Katumbas, nung ika-6 na araw, na nilikha ng Diyos yung tao. Nung ika-7 araw na mahinga ang Diyos, sa ika-7 araw, maghahari ang Diyos sa lupa. So ito po yung mahalagang magaganap sa kasaysayan po natin. Pangalawang punto natin, si Jesus at ang kasaysayan ng daigdig. Sa Juan 1 hanggang 2, tapos 14, sabi po, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito rin, nang pasimula ay sumasa Diyos. So ulitin po natin, sino yung salita? Si Jesus. Bakit? At nagkatawang tao ang salita, at tumahan sa gitna natin, at nakita natin ang kanyang kaluwalhatiang gaya sa bugtong ng anak, na puspos ng biyaya at katotohanan. Nagkatawang tao. Sino yung nagkatawang tao? Si Jesus. Pero bago siya nagkatawang tao, ano ba ang kalagayan niya? Sabi po, nang pasimula, siya ang salita. Sa Griego po, ito yung salitang logos. At ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. So kung ang salita ay Diyos, at yung salita ay nagkatawang tao, sino yon? Si Jesus. Sa mga katuwid, sino si Jesus? Siya yung Diyos. Liwanag po yun. Meron po nagsabi, ay hindi siya Diyos. Salita lang siya ng Diyos. Teka, yung tao nilikha ng Diyos. Di ba? At nilikha ito na ika-6 na araw. Saan natin makikita sa Bible na si Jesus ay kasama sa nilikha ng ika-6 na araw? Wala. Nagkatawang tao siya dahil bago pa, sabi nga ni Jesus, bago pa si Abraham ay ako na. Saan siya nagmula? Sa langit. Di po ba? Hindi siya tao lang, nagkatawang tao siya. So, paano po nagpapahayag si Jesus? Pansinin niyo po ito. Sa Bible, may 3 kapahayagan ang ating Panginoong Jesucristo. Yung alam natin, yung kanyang pagkakatawang tao ng isilang sa mundo. So, bakit mga kapatid, alam niyo po ba, bago pa isilang si Jesus, dito sa matandang tipan, nagpakita na ng maraming beses ang Panginoong Jesucristo. Isa na rito, nung panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego, nang itapon sila ni Nebuchadnezzar doon sa pugon na nag-aapoy. Ano sabi ni Nebuchadnezzar? Hindi ba 3 yung tinapon natin? Pero 4 yung nakikita ko, at yung nakikita kong pangapat ay katulad ng muka ng anak ng Diyos. Sino yon? Yung po yung Panginoong Jesus. So ang tawag po natin yun sa theology, theophany. Pre-Bethlehem manifestation of Jesus Christ. Pagpapakita ni Jesus, bago pa siya, magkatawang tao. So, yan po yung tawag diyan. So, sa bagong tipan, alam po natin yung nangyari. Matapos siyang mabuhay na maguli, sa ika-40 araw, siya umakyat sa langit at ipinangakong siya magbabalik. Pero bago pa siya bumalik, maraming beses kay Apostol Pablo, kay Pedro, kay Esteban, at sa iba pang mga mananampalataya,
nagpakita si Jesus muli, bagaman siya umakyat na sa langit. Ang tawag naman po natin dito ay Christophany. Manifestation of Jesus Christ after His resurrection. Pagpapakita ni Jesus, matapos siyang umakyat sa langit. Kaya tatlo yung paraan ng pagpapakita niya. Yung pang-apat, yung panghuli, yung literal at physical na siya'y mag-ahari dito po sa lupa. So yan po yung makikita natin. Kaya pag tinukoy natin yung kasaysayan, ano yung sa English yung kasaysayan? History. Ito po yung sabi na tunay na meaning ng history. True history is His story. Sino yung His? The story of Jesus. Dahil si Jesus ang sentro ng atin pong kasaysayan. Sa pangatlong punto po natin, si Jesus at ang katapusan ng daigdig. Dahil sinabi natin na siya magbabalik, ano yung mahalagang bagay na magaganap sa kanyang pagbabalik? Una, magkakaroon po tayo ng tinatawag na rapture. Ito po yung salitang English, sa Tagalog ay tinatawag na pagdagit. Bigla ang pagkuha. Yun po ang ibig sabihin. Sa unang Korinto 15:51 hanggang 53, ang sabi po ni Apostol Pablo, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog o mga mamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak o trumpeta, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So ito po yung ilustrasyon. So ito po yung panahon natin, simula ni kay Jesus hanggang 2026, hindi natin alam yung eksaktong panahon kung kailan yung rapture. Ang tawag po sa panahon na ito ay church age, panahon ng iglesia. So pagdarating na si Jesus, sabi doon, yung mga patay ay bubuhayin muli. So yung pong mga labi ng namatay, yung kanilang kaluluwa ay babalik doon sa kanilang katawang lupa, kaya sila mabubuhay. At sabi po, mabubuksan yung mga libingan, aakyat sila sa alapaap, sa ulap. Habang tayong mga buhay naman, bigla na lang tayong mawawala sa daigdig na ito, aakyat tayo. Hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Okay po? So hindi tayo makakaranas ng kamatayan at dun sa alapaap, sa ulap, sasalubungin tayo ng Panginoon Hesus, dadalin tayo sa langit. So ano mangyayari? Wala nang Kristiyanong maiiwan. Tapos na ang tinatawag na church age, panahon ng iglesia. So dahil sa mangyayari po na ito, magkakaroon ng kaguluhan sa daigdig. Bakit maraming nangawala? So ano po ang mangyayari? Sasabihin lang nila, simple-simple lang. Inagaw sila ng alien. At sa pangyayari na ito, bubuo sila panlaban sa alien ng isang pandaigdig na pamamahala. Kung saan, ito'y pamumunuan ng Antikristo. So, yun po mangyayari. At yung Antikristo, maghahari ng 7 taon. Kumpleto. Yung unang 3 taon at kalahati, mamumuno siya na susolusyonan niya ang lahat ng pangunahing problema sa mundo. Kaya maraming hahanga, maraming susunod, maraming sasamba. Sa kalahatian, pepersahin niya ang pagsamba sa kanya at lahat ng hindi sasamba, pupugutan ng ulo. Lahat ng hindi magpapatatak sa kanang kamay, pupugutan ng ulo.
So dito na po yung tinatawag, ito po tinatawag na tribulation, ito po yung tinatawag na great tribulation. Ito yung paghihirap, pero dito sobrang hirap. Kaya kung hindi ka sasamba sa Antikristo, maghanap ka ng tutuluyan mong walang makakakita sa'yo. Dahil pag nakita ka, huhulihin ka, pupugutan ka ng ulo. Okay po? Maraming kaguluhang magaganap po dito. Kaguluhan din ng tao, kaguluhan ng kalikasan na padadala ng Diyos, at mauubos ang kayamanan ng Antikristo at ang kayamanang natitira na lang para mabuhay ang tao nasa bansang Israel. Kaya susugod sa bansang Israel yung Antikristo. At pagsugod niya sa bansang Israel, wala nang magagawa ang Israel. Hindi nila susugurin para gunawin yung Israel. Kaya po by land sila susugod dahil kailangan nilang masakop yung Israel dahil nandun yung ikabubuhay ng tao sa daigdig na ito. Yung tao lang ang kailangan patay nila, pero yung resources kailangan nilang panatiliin. Kaya hindi po bobombahin. So walang magagawa Israel, yung Diyos ang makikipaglaban sa Israel. Si Jesus bababa. At kasama po tayo doon. Makipaglaban tayo sa mga kalaban ng Israel. At pagkatapos ng paglalaban, si Jesus ay maghahari ng 1,000 taon sa lupa. Dito na po yan. So ito po, mahabang lesson po ito kung tatalakayin natin. Pero hindi po ngayon. Kung lang po tayo, bird's eye view. Makita lang natin yung pangkalahatan na magaganap sa bansang Israel. Karagdagang ulat po dito sa rapture, sa unang Tesalonica 4:16 at 17, sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tilig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay ay mga titira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin o sa ulap, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So yan po yung mahalagang magaganap. Sa paghahari po ng Antikristo, 3 pandaigdigan ang magaganap. Ano po yung 3 pandaigdigan? Ito po. Magkakaroon po tayo ng one-world political system o one-world government system. Kung mapapansin nyo sa panahon ngayon, sino ba sa mundo ngayon naghahari? Bagamat hindi pa original na hari, nangunguna ang Amerika. Di po ba? Siya nagpapasimula ng digmaan. Kinikilala ang Amerika ang pinakadakilang bansa sa buong daigdig. May kayamanan, may kapangyarihan. So hindi natin alam kung sino, kung kailan. Pero papalapit po tayo sa pang-isahang pandaigdig na pamamahala. Kasabay nito, magkakaroon po tayo ng one-world economic system. Pambuong daigdig na sistema ng ekonomiya. Paano po ito magaganap? Pansinin niyo po ngayon. Una, meron tayong mga pera, coins, at saka yung paper money. Ngayon, nagkaroon tayo ng ATM, debit credit card. Okay? Kaya lang, nananakaw, nasisira, napepe. Yung susunod, tatanggalin na yung pera, tatanggalin na yung mga ATM na yan at debit credit card, ilalagay na sa kamay. Personalize. Meron na ba ngayon? Marami na. Okay? Sa Beijing, sa China, wala nang gumagamit ng perang papel. Puro sila sa cellphone o kaya yung parang ATM card. Sa Sweden, marami po, majority na po sa Sweden, meron na silang microchip sa kamay.
Merong ilang states sa Amerika, gumagamit na rin ng microchip sa kamay. Pinaka-ID nila o identification card. Ano ba yung sinasabi sa Bible? Para maganap yung pang-isang daigdig na ekonomiya. Pansinin po natin sabi dito, ang tatak ng halimaw, 666, pahayag 13, 16, 17 hanggang 18, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya at mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay. Kung putol yung kamay mo, sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 600 o 600, 6 na po, 60 at 6, 6. Kaya pag pinagdugtong-dugtong natin, 666 o 666. Saan na ilalagay? Sa kamay. Kailan isinulat yung aklat ni Juan? 96 AD. Anong taon na ngayon? 2026. Nung panahon ni Apostol Juan, walang teknolohiya, walang makinarya. Pero yung sinasabi ni Apostol Juan, yung unti-unti nang nagaganap sa ating kapanahunan. Kaya alam natin na nalalapit na ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Gayon din ang paghahari ng Antikristo. Sapagkat marami sa mga propesiya ng Biblia sa huling panahon, naganap na, nagaganap na kasalukuyan, at magaganap ay iba. At nasasaksihan po natin yung kaganapan. So ito po, in-screenshot ko po ito sa isang video. US tech company offers to implant microchip in employees. Ano po yan? Ito po, malaki ng konti sa butil ng bigas. Transponder kung tawagin, sa pamagitan po ng pabago-bagong init at lamig ng ating temperatura ng kamay, ay nag-o-automatic po siya na ma-recharge. So ano bang kahulugan, ano bang kahalagahan, at ano bang meron dito po sa microchip? So saglit lang po itong ilagay, hindi mo kailangan ma-ospital, pipila ka lang, mas mahaba pa mas matagal pa yung pilahan ng pagkuha ng ayuda kaysa pagsasaksak nito dahil napakabilis lang. So ito po yung x-ray kung saan nakalagay yung microchip sa pagitan ng hinlalaki at hingtuturo. So ito po yung gamit nito pong microchip. Una, ito yung tinatawag na Global ID System. Lahat ng klase ng ID mo, senior ID, company ID, medical ID, national ID, wala na yon. Hindi mo kailangan magbitbit. Hindi mo kailangan ng passport kung magbabiyahe ka. Yun lang. Kung may biyahe ka, may binayaran ka, kamukha sa grocery store, pipindutin lang yung machine, tutunog, makikita yung pangalan mo, malalaman kung saan ka pupunta, lahat ng bagay, detalye sa buhay mo nalalaman. Kaya lahat ng pupuntahan mo, meron kang isang record na lahat ng nangyari sa buhay mo sa bawat araw. Lahat ng binili mo, naka-record lahat. Lahat ng naging transaksyon mo, lahat ng pinuntahan mo. Walang bagay na hindi alam sa iyo. So yun po ang layunin para makontrol ng Antikristo ang bawat isang tao sa daigdig. Pangalawa, ito'y gamit bilang salapi. So kung nagtatrabaho ka, automatic, wala kang hahawakang pera, may bibiling ka, dadaan ka sa cashier, pipindutin lang sa tapat ng kamay mo, lalabas na doon, may pipindutin ka, kung magkano yung winidraw o dahil yun ang ibinayad mo, ganun lang. Ganun kabilis. So tanong,
Meron ka sasakyan, gusto mo ibenta, paano mo ibebenta? Meron kang dadaanan na mamamagitan. Pamahalaan pa rin. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong transaksyon. Ito ay naglalaman ng lahat ng iyong impormasyon. Ibig sabihin, kung may sakit ka, na-aksidente ka, wala kang kasama, may nakakita sa'yo, dinala ka sa ospital, titingnan lang sa pamagitan ng microchip mo, ito si Juan de la Cruz, ang sakit niya ay ganito, bawal sa kanyang uminom ng ganitong gamot, ito pwede natin gawin, ito yung medical history niya. Nung panahon ni Obama, plinano nila na ma-nationalize sa Amerika ang microchip na ang pinangangalandakan nilang dahilan ay for medical healthcare reason. Siyempre, paunti-unti na yun, hindi naman malalaman mo na to control yung buong bagay patungkol sa buhay mo. Kaya lang, hindi na-aprobahan. Marami nagprotesta. Pero darating ang panahon, wala na magpuprotesta. Ito ay tracker. Alam lahat ng iyong transaksyon at lugar na paroroonan. So halimbawa, nasa opisina ka, meron kang kadate, pupunta ka sa ganun lugar. O huwag mo sasabihin sa misis ko, sabihin mo lang, may meeting ako ha, pero ako'y nandun sa aking kabit. So lahat ng pupuntahan mo, merong mamomonitor yung saan ka papunta. May GPS. Dumaan ka sa ganung lugar, huminto ka sa ganung lugar, bumili ka ng ganung bagay. Pumasok ka sa hotel na naka-record doon. Pumasok ka sa room ganon, naka-record doon. May pumasok din isang ganon na babae, naka-record din. Kaya pag tinignan yung record mo, lahat kita sa'yo. Kaya walang hindi malalaman sa buhay mo. Ganon po ka detalye. Lahat ng binili mo, sukli, lahat malalaman. So nabanggit ko na po, ito na rin yung passport mo, ito na yung national ID mo, ito na yung global ID mo. So ito ay remote sa bahay, opisina, sasakyan, at iba pang kagamitan. Pinakita po sa video na aking pinanood. Papasok sa opisina, doon sa pinto, bago mo hawakan yung bukasan ng pinto, meron na rin parang monitor na malalaman na ikaw ay miyembro, mag-automatic bubukas yung pinto. Pag hindi ka miyembro, ay paano gawin mo, hindi mo bubuksan yung pinto. Pinakita po yung pintuan ng sasakyan, yung pag-start sa sasakyan, yun din, microchip mo. Kaya kung hindi na mananako ang sasakyan, kasi walang kamuka yung identification mo. Sa'yo lang, ikaw lang. Maliban may pumutol ng kamay mo, para itapat dun yung sa monitor yung microchip mo. So, may pinakita rin po na nakita ko sumakay sa big bike, walang switch. Yung big bike, yung kamay lang niya. Sa bahay pumasok, sa opisina pumasok, yun lang, nasa kamay niya. So, yan po yung gamit. Ba't mahalaga yung microchip? Ang katotohanan, masama ba yung microchip? Actually, maganda nga po ito eh. Kung walang Antikristo, kung matuwid ang mamumuno. Kaya lang, ito po yung pinaka-the best na paraan para kontrolado ng Antikristo bawat isang tao sa buong mundo. Hindi ka gagawa ng anumang bagay na hindi nila malalaman. Pagbalik ng ating Panginoong Hesus, sabi po dito, Pangalawang Tesalonica 1:7 at 8, at kayong mga pilighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. So pagkatapos po ng paghahari ng Panginoon ng Antikristo, bababa ang Panginoong Hesus
Yun po ang tinatawag na second coming. Yung una, bago magsimula yung Antikristo, hindi pa ho second coming yun. Okay? Yun po yung panahon tinatawag nating rapture kasi hindi siya bababa sa lupa. Pahayag 1:7, narito siyang pumaparitong nasa sa mga alapaap ay makikita siya ng bawat mata at nang nagsisiulos sa kanya at lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Tanong, sa isang lugar lang pupunta si Jesus, pero bakit lahat ng tao sa mundo makikita siya? Dahil po sa cable satellite. Makikita po si Jesus sa lahat ng bahagi ng daigdig. So pagparito ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik, mag-ahari po siya ng 1,000 taon. So ito po yung sabi sa pahayag 24, at nakikita ako ng mga luklukan at may nagsisiluklok sa mga ito at sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus. Sino yung pinugutan ng ulo? Ito yung mga naging Kristiyano nung panahon na naghahari Antikristo na hindi nagpatatak. At dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop, sa beast, yun po yung Antikristo, o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanyang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So tayo po, bababa sa lupa, yung mga pinugutan ng ulo nung panahon ng Antikristo, sa loob ng 7 taon pamumuno, makakasama rin nating maghahari, mamumuno dito sa lupa. So, ibig sabihin, sa 1,000 years, bababa pa tayo dito. Mamumuno tayo sa bansang Israel. Gaano katagal? Sa huling salita, 1,000 taon. Pagkatapos po ng 1,000 taon, ano po magaganap? Hahatulan ng Diyos yung daigdig. Pagtapos na. Actually, pag yung pong 1,000 years, makukuha pa po natin ang 1 hanggang 2 lesson pagka dinitali natin lahat ng mangyayari sa panahon na yun. Pero ngayon, fast track lang po tayo. Pangalawang Pedro 3:10, dapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So ano mangyayari sa paggunaw ng daigdig? Gugunawin ng Diyos ang ating daigdig. Buong daigdig, wala nang mabubuhay sa pamagitan ng matinding init ng apoy. Unang pagkakataon na ginunaw ng Diyos ang ating daigdig, pambuong daigdig, panahon ni Noah, sa pamamagitan ng tubig. Pero dito, sa huli, sa pamamagitan po ng matinding init ng apoy. So ano po magaganap sa pangyayaring ito? Sabi po dito, ang paghatol sa mga di-Kristiyano. Juan 5:28. Huwag ninyong ipaggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nangasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So lahat ng mga hindi Kristiyanong nangamatay dito sa lupa, meron po silang isang lugar, actually dito po sa gitna ng daigdig natin yon, tatanggapin nila yung kanilang katawang lupa. Magkakaroon din sila ng glorified body. Katawang hindi na masisira. Okay? Pagkatapos, haharap sila sa Diyos
at doon sila bibigyan ng Diyos ng huling paghatol. So, paano po yung huling paghatol na ito? Ito po yung mangyayari. Pahayag 20 Gs, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay binurid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng mga hayop at bulang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan at kailanman. At ang kamatayan at ang Hades, yung Hades po, impyerno, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. So yung impyerno na tinatawag natin nasa ilalim ng lupa, hindi pa yun yung huling paghatol. Ang nandun na pinaparusahan yung kanilang kaluluwa. Pag ginuraw ng Diyos yung daigdig, sasalib muli sa yung kanilang kaluluwa sa kanilang katawan, magkakaroon sila ng glorified body, at pagkatapos sabi doon, sila mismo, yung impyerno na yon na kinalalagyan nila, itatapon, ihahagis doon sa dagat-dagatang apoy. Yung huling paghatol ng Diyos. Isang lugar na walang katapusang pagdurusa. Kung iisipin lang natin yon, napakahirap. Tayo nga, may sakit lang dito sa lupa, sumakit ngipin, sumakit ulo, sumakit tiyan. Nag-aarumbang na tayo sa hirap at minsan nasasabi natin, marami ng, kung alam na ganito, gugustuhin pa nilang mamatay kaysa manatili yung sakit na nararamdaman nila. Pero mga kapatid, hihigit pa kaya yun sa sakit na nararamdaman ng isang tao sa impyerno? Pero walang katapusan, walang pahinga, walang break. Katunayan, ayaw ni Jesus na meron tao doon. Kaya siya namatay sa krus. At ang tulong lang nating magagawa ay bahagi po natin sa mga tao yung daan ng kaligtasan para sila mapunta sa langit. At yung paglilingkod nating magagawa hanggang dito lang sa lupa. Kaya habang tayo nabubuhay, hindi natin alam kung hanggang kailan gawin na natin yung magagawa po natin sa Diyos. Si Pastor Romy, sa hindi inaasahang pangyayari, 2 linggo na nakalipas, inabutan po siya ng kamatayan, wala nakaalam. Pero sa nakita ko sa buhay ni Pastor Romy, walang araw na hindi aalis ng bahay. Kung saan-saan nagpupunta, nagbabahaging salita ng Diyos, nagba-Bible study. Meron sa San Miguel, meron sa San Antonio Tatlo, meron sa San Isidro, meron sa Calaba, meron sa San Leonardo, meron sa Pangasinan. Hindi ko pa alam yung ibang kung saan pa siya nagpupunta. Minumotor, tinatsaga, kung saan-saan, araw-araw. Bagamat nakakalungkot na mawala ng kaibigan at lingkod ng Panginoon, pero isang punto po makita natin, hindi niya sinayang yung pagkakataon na magawa niya yung kanyang tungkulin na maibahagi sa salita ng Diyos. Kasi pag tayo bakit sa langit, lahat ng achievement natin sa lupa, hindi naman pag-uusapan sa langit. Pag-uusapan lang sa langit, nadala natin sa Panginoon, paglilingkod natin sa Panginoon, ginawa natin sa Panginoon. Yun lang po talaga eh. Yun lang po mahalaga. Kung tayo nanalo sa paligsahan, kung tayo nagkaroon ng malaking tinatawag na achievement, tumanggap tayo ng malaking premyo, o kumita tayo ng malaking panlalaki. Bagamat hindi ko sinasabing masama. Pero sa langit, wala na hong silbi yun. Wala nang kabuluhan. Kaya pinakamahalaga magagawa po natin, mag-akay tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Dito po tayo magwawakas. Talatang 15, at kung sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya mga kapatid, bakit tayo nagtsatsaga linggo-linggo, tuwing Miyerkules, nagcha-church para pagningasin yung ating init ng pananampalataya? Para ituro sa atin yung mga bagay na dapat nating malaman at dapat nating gawin habang tayo nabubuhay. Kung paano tayo maglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa kapwa. So, hindi biro ang apoy ng impyerno, hindi biro ang dagat-dagatang apoy. Sa English, kung tawagin ay lake of fire.
Kaya hindi biro yung ginawa ni Jesus sa krus dahil ayaw niya kahit isang tao mapunta doon. Pero pag napunta ang tao doon, kasi tumanggi siya sa Diyos. Hindi dahil sa tinanggihan siya ng Diyos. So maging paghamon po sa atin yung mensahe ngayong gabi na tayo po ay mag-akay ng kaluluwa. Tayo po lahat ay tumayo at dumako po sa panalangin. Salamat po, Ama namin sa langit, sa inyong pagpapala sa aming napag-aralan sa gabing ito patungkol sa Biblia, si Jesus at ang kasaysayan, kung paano pinahayag ng Diyos sa amin ang nakalipas, ang nagaganap, at huling magaganap, hindi lang sa mundong ito, kundi maging sa kalangitan, gayon din sa apoy ng impyerno. Nawa, Panginoon, bigyan niyo kami ng init, ng tapang, ng lakas, ng pananabik, na isa-isahin ipanalangin ng mga minamahal namin sa buhay, kakilala namin. At isa-isahan namin silang bahagi na ng iyong salita habang kami narito sa buhay. May pagkakataon pa na lumakad, humayo, magsalita at ibahagi sa kanilang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Dalangin din namin sa paghiwa-hiwalay ngayong gabi. Pag-ingatan po kami at gabayan, kayo manguna sa amin. Pabaon po kagalakan, kapayapaan po sa aming buhay, sa aming puso at sa aming isipan. At kayo po maghari, maitaas at manguna sa aming pong buhay. Nihiling po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. Magandang